Paano mabilis yumaman sa negosyo? Tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi sasabihin ko sa'yo, yung mga kamalian ko dati, kung bakit ako nalugi ng 3 negosyo. Sasabihin ko sa'yo, para hindi mo nadanasin yung mga kapalpakan ko. Kaya tapusin mo ang buong bidyong to. Kasi malalaman mo kung ano yung mga dapat mong iwasan sa negosyo natin. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Naaalala ko pa dati, no ako'y unang nagnegosyo, yung tipong akala ko nun, pag nagnegosyo ka, matik yayaman ka na. Sa unang negosyo pa lang. Ganon ang akala ko dati. So ako, nagnegosyo ako ng milk tea. Yan ang pinakauna kong negosyo taong 2020. Pandemic nung mga panahon na yan. Sa unang 3 buwan yan, ang lakas ng benta ko. Talagang ang daming customer. Masipag kami sa marketing yan. At may mga tao ko niyan. Yung mga tao ko, yun ang nagmamarketing sa aking negosyo. At yung marketing na yun, yun ang humahatak ng mga customer ko. Kaya mga taga-ibang lugar, napapabili ko. Bulto-bultong milk tea ang binibili sa akin. Ay ang presyo ko sa milk tea nun, 150 ang isa. Ay bultong order sa akin. So paldo ko dun. So nun, nung dumadami na yung pera kong yun, bulto-bultong order sa akin ng mga customer. Unang 3 buwan ng unang negosyong yan, nakahawak ako dyan ng malaking pera. Kakagraduate ko lang nun. Ang lagi kong baon sa school, 100. Sobrang liit lang nun, nung ako'y college. Hindi ako sanay sa malaking pera. Yari ako. Doon ako nadali. Nung nagka-milk tea ako, nakahawak ako ng malaking pera. Unang 3 buwan ng unang negosyo ko. So yung perang yun, hindi ko alam ang gagawin ko dun. Kasi walang nag-guide sa akin. So ang ginawa ko, nagdagdag ako ng extra mga flavor. Sa aking milk tea, pinadami ko lalo ang flavor. Kasi gusto kong maraming pagpipilian ng mga customer ko. Di ang dami kong in-order ng mga stocks. Mga syrup, mga powder, na mga milk tea flavor. Dami kong in-order niyan. Kasi ang in-orderan ko, malayo, kailangan ko pang ipa-shipping, ipa-kotse, ipa-grab, ipalalamove. So bawat order ko, kailangan madami akong order. Para sulit yung bayad ko sa mga carpool kasi pandemic niyan. Hindi kayang i-deliver ng mga motor ang aking mga stocks. So carpool, kotse ang inaarkila ko. Sobrang mahal ng bayad. Delivery pa lang, gumagastos ako ng 8,000. So kada o-order ko, kailangan marami para sulit yung 8,000 bayad sa delivery. Tapos ako nun, ayokong sabihan ako na madamot ng mga kakilala ko, na mga malapit sa buhay ko. Kaya pag nangungutang sila, nahingi sila ng tulong ng pera, pautang ako. Ganansya ako dyan, galante ako sa pagpapautang dati. Doon ako nalugi. Kasi pagpatak ng unang 3 buwan na malakas ang benta ko, ika-4 na buwan, dyan na nag-umpisa ang kalbaryo. Dyan na tumumal ang benta ko. Tumumal na. Kasi hindi ko alam na ganun pala ang pagninegosyo. Nakakala ko pag malakas ang benta mo, habang buhay na negosyo mo malakas ang benta. Pero hindi, may bababa yan. Bababa ang benta mo, sisirok yan ng sobra-sobra. Doon gumuho ang mundo ko. Sobrang dami kong stocks. Punong-puno ang kwarto. Punong-puno ang stocks room. Nang stocks ko, puro kahon. Diyan ako nadali. Tulog ang pera ko dyan. Napanis yung mga stock kong yan. Kasi sinulit ko yung delivery na 8,000. Kaya pag umorder ako ng stocks, bulto-bulto. At biglang tumumal. Tapos yung pera ko pinautang ko na hindi ako binayaran ng karamihan. Nag-domino effect na hanggang sa nalugi na. Sumirok na ang negosyo kong yan. Nung panahong nalugi yan, wala na akong kakilala. Lahat ng umutang sa akin, di na ako pinapansin. Ganon kasaklap ang mundo ng pagnenegosyo. Kasi ganyan talaga. Yan ang realidad ng negosyo. Kaya nung nalaman ko yan, mas tumalino ko dyan. Yung mga sumunod kong negosyo, in-apply ko na yung mga natutunan ko dyan sa milk tea business na yan. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, sobrang ganda ng tinuro sa akin ng unang negosyo ko. Habang buhay ko nang dala, yung kaalaman na yun, yung knowledge na yun. Kaya binabahagi ko sa'yo para maiwasan mo yun. Kasi gusto kong umangat ka. Kasi nung panahon na yun, walang nag-guide sa akin. Kaya nag-ubos ako ng malaking pera. Pero ngayon, kausap mo ko. Ibabahagi ko sa'yo ang mga dapat mong gawin para mabilis yumaman sa negosyo. Ang pinakauna agad dyan, kailangan araw-araw ka talaga nagmamarketing eh. Araw-araw talagang ginagawa yung marketing na yan. Kailangan may tauhan ka dyan. Ang trabaho lang mag-marketing, pero i-guide mo yun. Kaya ituturo ko sa'yo. Kasi ako dati, yun nakwento ko sa'yo kanina. Kaya namin na pa-order yung mga maraming tao. Sa mga iba't ibang lugar, dinadayo ang aming tindahan, ang aming milk tea shop.
Kasi consistent kami sa marketing. Ang naging problema lang kasi nun, yung nagmamarketing na tauhan ko, naging busy sa kanyang trabaho. May lumabas na bagong opportunity sa kanyang buhay. Kaya hindi niya napigilan na iwanan niya ang negosyo ko. Umalis siya sa negosyo ko. Kaya nag-domino effect na. Nawala yung nagmamarketing sa akin. Kaya tumumal ang benta ko. Kaya gagamit ka lagi ng technique na magmarketing ka araw-araw technique. Ito yung technique na araw-araw magmamarketing ka. Gagawin mo yan araw-araw. At ito ang gagawin mo dyan. May cellphone ka ngayon. Kada o-order ng product sa negosyo mo ng mga customer, picturean mo, videohan mo. Customer ang pinakamakapangyarihan sa marketing. Pag nakita ng tao, yung social media ng negosyo mo, na active ka, araw-araw ka nagmamarketing at puro customer ang nakikita sa negosyo mo, maraming taong bibili niyan, dadayuhin ang negosyo mo. Kasi ganyan ang ginawa ko dati. Consistent kami sa marketing, nawala lang talaga. Pero kung dati alam ko na yon, baka pinalitan ko yung tauhan ko para may taga-marketing uli ako. Kaya palagi kong pinapaulit-ulit sa inyo, seryosohin nyo ang marketing. Pag walang marketing ang isang negosyo, walang magi-inquire, walang benta yan. Nasa marketing ang pera. Seryosohin mo yan. Ngayong nakausap mo ko. Malinaw ba? Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan para mabilis yumaman sa negosyo ay ang huwag kang magpapautang. Lahat ng pera na kikitain ng negosyo mo, ibalik mo sa negosyo. Kasi pag nagpautang ka, yung mga uutang sa'yo, hindi naman talaga yan susuporta sa negosyo mo eh. Uutang sila sa'yo kasi ayaw nilang umangat ka. Hinihila ka nila pababa. Ganon sila kababangis. Ganon sila kalulupit. Nakakala mo mabait sila sa'yo. Salamat kasi pinautang mo ko. Mali yun. Ikaw ang nauto. Ganon ang diskarte nila. Uutang sila ng ganyan. Kapag nakuha na nila yung pera, hirap na hirap silang bayadan yun. Kasi kaya nga sila umutang. Kasi wala silang pera. So paano ka babayaran ng mga yan? Wala silang pera, wala silang pambayad. Kawawa ang negosyo mo. Umaangat na ang negosyo mo, dumadami ng benta. Ngayon, mas palupitin mo ang product mo. Ibalik mo yung pera sa kanya. Huwag mong kung saan pinupunta. Di yung magpapautang, kala mo hindi na mauubos ang pera mo. Nauubos yan, saglit lang yan. Isang maling pagkakamali mo lang sa negosyo. Lagas yan, lagas ang pinundar mo. Ubus ang utak mo. Stress ka dyan, depress ka dyan, maniwala ka sa akin. Kasi nung nakakwento ko sa'yo kanina, pautang ko ng pautang. Kasi wala nagtuturo sa akin na ganun. Kala ko, pag nagpautang ka, magiging mabait ka na sa mata nila. Pero hindi, nung nalugi ako, wala na sila. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, alagaan mo ang pera ng negosyo mo. Ang kanyang kinikita ng negosyo, ibalik sa kanya. Sa negosyo lang. Negosyo ang kumita dyan, ibalik sa negosyo. Yan ang gawin mo para paangat ng paangat. Mabilis yayaman, mabilis lalaki ang pera ng negosyo mo. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan para mabilis yumaman sa negosyo ay ang paghandaan mo yung taas ng bentang yan. Yan ang sumira sa akin eh. Sobrang taas ng benta ko nun. Kala ko nun habang buhay na yun, na mataas ang benta. Kaya order ng maraming stocks. Sobrang dinamihan ko yung pagpipilian ng mga customer, mga flavor ng milk tea ko. Pero nung pagkatapos ng 3 buwan na malakas ang benta ko, ika-4 na buwan, wala na halos nabili. Yun ang kapangyarihan ng marketing. Ibabalik mo ang loob ng mga customer. At paghandaan mo yung taas ng bentang yan, hindi yan laging ganyan. Kamunang o-order na maraming stocks. Alamin mo lang, yung pinakamabenta talaga dyan, yung pinakamabilis na ubos. For example natin, nagtitinda ka ng mga prutas. Sa 10 prutas mo, ubas ang pinakamabilis maubos. I-focus mo na yan. Ubas lang ang bilhin mo. Ay matumal yung apple mo eh. Huwag mo na ipilit yun. Huwag mo nang damihan ng stock nun. Pag napanis yan, kawawa ang pera mo. Lugi na yun. Napanis na eh. Sayang na yun. Sayang yung pera na yun. Kasi ang mga product natin, asset ng negosyo. At ang asset, kailangan i-convert sa pera. Kailangan ibenta para maging pera. Yan ang kahulugan ng asset. At ang bawat produkto natin sa negosyo, asset yan. Andyan ang pera mo na hindi mo alam. Kaya pag dumami ang order mo ng mga stocks at tumumal bigla ang benta mo, tulog ang pera mo sa mga stocks. At pag napanis yun, ubos ang pera mo. Kaya ngayon, galingan mo. Galingan mo sa pag-order ng mga stocks sa mga supplier mo. Pag nahanap mo yung pinakamalakas na produkto dyan, yun lang ang orderin mo. Kabisaduhin mo. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Araw-araw ilista mo. Ilang kilo ng ubas ang nabili ng tao. Ilang kilo ng apple ang nabili ng tao ngayong araw na to, Lunes. Tapos Martes ilista mo uli. Hanggang Linggo, araw-araw mo gawin yan paglilista na yan.
Makikita mo dyan kung anong pinakamalakas na prutas sa negosyo mo. At kung anong araw malakas. Sa pamamagitan niyan, alam mo na ang takbo ng negosyo mo. Alam mo na kung paano ka o-order sa mga supplier mo. At dyan bibilis ang ikot ng negosyo mo, ng pera ng negosyo mo. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi para sa akin, naniniwala ako, maraming tao, maraming negosyante, ang sumusuko. Ilang taon wala silang nakikitang resulta. Kaya ang mangyayari sa negosyante, susuko na. Babalik na sa pagtatrabaho. Babalik na sa OFW. Babalik na sa pag-abroad. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Kasi may kalaban tayo dito. Ang kalaban natin, yung sumuko ka, mapagod ka, madepress ka, kasi walang nagtuturo sa'yo ng ganito. Wala kang napapakinggan ng ganito. Puro entertainment ang napapanood mo. Sinisira ang utak mo niyan. Nililibang ka niyan. Para hindi mo makuha ang pangarap mo. Kaya inaanyayahan kita. Subscribe mo na ako. Para lagi tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan palagi sa negosyo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Samahan mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko. Seryosohin mo ang usapan natin to. Kasi ang pangarap na yan, regalo ng Diyos sa atin yan. Kung may pangarap ka, alam ko may pangarap kang malaki. Kaya nakausap mo ko. Kaya napanood mo ko ngayon. May pangarap ka sa puso mo. Palagi mo ipagpasalamat sa Diyos yan. Sobrang blessed na blessed ka. Kasi may pangarap ka na binigay ng Diyos sa'yo. Alam mo ba na maraming tao na sumuko na sa buhay? Dahil wala silang pangarap. Maraming taong walang pangarap. Pero ikaw meron. Kasi nandito ka. Kausap kita. Kaya wag mo sasayangin ang pagkakataon araw-araw. Palagi mong galingan sa negosyo. Negosyo lang ng negosyo. May tatama din dyan. Palagi tayo mag-usap. Palagi tayo magkwentuhan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Para lagi tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, sa mga gusto pong kumuha ng ating libro, ito po yung librong yan. Sa mga gusto pong umorder, text nyo lang po ako sa number na yan. Or comment kayo sa baba na o-order kayo ng aking libro. Makapangyarihang libro tungkol sa negosyo. Text nyo lang po ako sa number na yan. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!